Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa oras na ito na binigay niyo sa amin na kami ngayon ay nakikinig ng iyong salita sa pamamagitan ng Online Good News Club. Tulungan niyo po ang aming mga teachers na magtuturo sa amin ngayon at ganun din po kami ng mga estudyante na makikinig. Tulungan niyo po kami na makinig ng mabuti at nawa ito pong mga salita na ito at mga aral na ito ay maitatanim sa aming mga puso at maisasabuhay namin. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga bata, sino sa inyo ang matapang? Yung tipong walang kinatatakutan? Meron ba sa inyo? Sige nga, taas nga ng kamay. Tayo nga. Yung mga matatapang dyan? Talaga lang ha. Paano kung meron kayong makitang isang nakakatakot na aso? Hindi ba kayo takot? Siguro yung iba sa inyo, lalo na yung nakagat na ng aso dati. Takot na takot pag nakakita sila ng aso. O di kaya naman, siguro yung aso na nakikita nyo ay malaki at malakas tumahol. Kaya nyo bang maging matapang sa harap nito? Siyempre hindi. O kaya naman siguro yung iba sa inyo ay takot na mabuli ng mga kaklase. Siguro nawawala yung tapang nyo, lalo na kapag nakita nyo na yung nambubuli sa inyo ay malaki at malakas. Sa mga pagkakataon na ito, mga bata, hindi ba tayo ay nawawalan ng tapang o lakas ng loob? Pero ngayon, sa pag-aaralan natin, dito natin malalaman kung saan ba dapat manggaling ang ating lakas ng loob para magawa natin malampasan ang mga kinatatakutan natin. At saan natin nga ito mahahanap? Siyempre, ito ay makikita natin sa Bible. Very good. Ito ay salita ng Diyos. So, ibig sabihin, ano ba ang salita ng Diyos? Ito ay parang love letter niya sa ating mga bata. Dahil mahal niya tayo, gusto niya na makilala natin siya ng lubusan. At dahil ito ay salita ng Diyos, ibig sabihin, ito ay totoo. Hindi ito kasinungalingan. Wala kang makikitang kasinungalingan sa loob nito. Dahil nga, ito ay salita ng Diyos. Kaya naman, mapagkakatiwalaan natin na ito ay totoo. Kaya naman dapat lang natin i-memorize ito, mga bata. Diba? Okay, basahin natin ang ating memory verse sa libro ng Hebrews o Hebreo chapter 13 verse 6. Anong sabi nito? Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot. Walang magagawa ang mga tao laban sa akin. So, ibig sabihin nito, mga bata, ano kaya ibig sabihin nito? Hati-hatiin natin siya para malaman natin kung ano bang ibig sabihin ng ating memory verse. So, sabi dito, sa unang part, ano yung sabi sa unang part? Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin. Ibig sabihin nito, mga bata, tayo ay may confidence. Sigurado tayo na sa ating mga gagawin. Sigurado tayo dahil ang Diyos ang tumutulong sa atin. So, magkakaroon tayo ng lakas ng loob, mga bata. Dahil alam natin na sa likod natin o lagi natin kasama ang Diyos na siyang tumutulong sa atin. Kaya hindi mo na kailangan matakot. So, tandaan nyo lagi, dapat kayo ay may buong pagtitiwala o kasiguraduhan dahil kasama nyo ang Diyos. So, pangalawa naman, sabi dito sa pangalawa, kaya buong pagtitiwala na masasabi natin, ano yung sunod? Ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot. Huwag daw kayong matakot, mga bata. Siguro yung iba sa inyo, madaming mga kinatatakutan. Pero lagi niyong tatandaan na ang Diyos ay makapangyarihan. At dahil siya ay makapangyarihan, so ibig sabihin nun siya ang naglikha ng lahat ng bagay sa buong mundo. At dahil kayo ay anak ng Diyos, lagi niya kayong babantayan, lagi niya kayong aalagaan, at lagi niya kayong poprotektahan. Kaya naman, mga bata, huwag na huwag kayong matatakot. Kung ano man ang mga kinatatakutan nyo, anong dapat nyo gawin? Kayo ay mag-pray at humingi ng tulong sa Diyos. Siguro yung iba sa inyo takot sa mga tao. Takot kayo sa mga kaaway nyo o kaya naman sa mga nambubuli sa inyo. Pero
Pero, ano yung sabi sa pinakahuli natin? Pinakahuling memory verse natin? Sige nga, okay. Sabi dito, di ba sa umpisa, kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot. At anong sabi? Walang ibang magagawa ang mga tao laban sa atin. So, kung may kinatatakutan man kayo mga bata, huwag kayong magpadala doon dahil tandaan nyo, kahit sino o ano pa yan, mas makapangyarihan at mas malakas ang Diyos sa kanila. Kaya, huwag kayong matatakot. Okay ba yun mga bata? So, kung ngayon, mayroon kayong mga kinatatakutan, mag-pray kayo, magdasal kayo sa Panginoon para bigyan niya kayo ng lakas ng loob para kayo para ma-overcome nyo o mapagtagumpayan nyo yung mga kinatatakutan nyo na ito. Dahil nga mga bata, saan ba nanggagaling yun? Ito ay galing sa ating makasalanang puso. Di ba? Dahil tayo ay makasalanan, kaya naman, nagagawa natin itong mga takot na to, itong mga fear minsan, yung nagkokontrol sa atin. Pero, huwag nyo hahayaan na mangyari yung mga bata. Dahil, tandaan natin, kung ikaw ay naniniwala sa Panginoong Jesus, hindi ba, gaya ng lagi namin tinuturo sa inyo, ikaw ay ligtas na dahil siya ay namatay sa krus para sa iyong mga kasalanan. Kaya naman, huwag kang matatakot. Magtiwala ka sa Panginoong Jesus. Sa mga bata naman na hindi pa nagtitiwala sa Kanya, at alam ko, marami kayong mga kinatatakutan, ang paraan para mawala ang mga kinatatakutan nyo na yan, ay maniwala kayo at magtiwala sa Panginoong Jesus na siya ang tutulong sa inyo. Very good mga bata. Ngayon, para ma-memorize natin ang ating memory verse, so meron akong hinandang game para sa atin. So nakikita niyo ba yung letter na ito? Very good. So lahat ng words sa ating memory verse na nag-uumpisa sa letter na ito ay, ang gagawin natin, hindi natin siya babasahin. Pero tayo ay papalakpak lamang. Okay ba yun mga bata? Sige nga, tignan nga natin kung kaya nyo. Ready na ba kayo? So, start na natin na. Umpisahan natin syempre sa address. Ready, start. Hebreo 13 verse 6. Kaya, buong na masasabi natin ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng mga tao laban sa akin? Very good mga bata! Sige nga, next letter nga. Tingnan natin kung makukuha niyo pa rin. Anong letter nga ito? Letter K. So, ibig sabihin, lahat ng salita sa memory verse natin na may nag-uumpisa sa letter K, tayo ay papalakpak. Hindi natin ito babasahin. Okay ba yun? Sige nga, basahin natin. Sabay-sabay. Okay, antayin natin. Letter K ha, tandaan niyo mga bata. Nag-uumpisa ito dapat sa letter K. Okay, sige nga. Ready na ba kayo? Basahin natin. Ready? Start. Hebreo 13 verse 6. Buong pagtitiwala, masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng mga tao laban sa akin? Wow, ang gagaling niyo naman mga bata. O sige, para sa ating pinakahuling letter, ito ay letter M. Naku, parang medyo marami yung M natin. Sige nga, basahin ulit natin ng sabay-sabay. Ready, start. Hebreo 13 verse 6. Kaya, buong pagtitiwalang kaya, buong pagtitiwalang natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Ano yung sunod mga bata? Ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako ano ang ng mga tao laban sa akin. Very good.
mga bata. I hope na itong memory verse na ito ay lagi nating tatandaan at ilalagay natin sa ating mga puso. Mga bata, naalala pa ba ninyo si Propeta Eliseo? Ngayon, ipapagpatuloy natin yung kwento niya. Di ba nalaman natin nung nakaraan na kung saan-saang lugar siya pumunta at maraming mga himala ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. At ito na naman, katulad na nakikita ninyo sa background ko, maaraw, mainit, pero patuloy pa rin sa paglalakbay si Propeta Eliseo para ipahatid ang salita ng Diyos. At siya ay napunta sa lugar ng Shunem. Ang lugar ng Shunem, ito ay mga lugar ng mga magsasaka. Ibig sabihin maraming mga lupa doon na taniman ng mga palay o kung anong paman na pwedeng makain. At habang nandoon si Propeta Eliseo, nakilala niya itong mayamang mag-asawa. Ang asawang lalaki ay isang magsasaka at mayaman sila. Na ngayon, itong asawang babae, nakita niya si Propeta Eliseo na tila pagod at init na init mula sa paglalakbay. Kaya, inanyayahan niya ito na tumuloy muna sa bahay nila para kumain kasama ng kanyang asawa at para makapagpahinga siya. Maaaring habang kumakain sila, kinukwento ni Propeta Eliseo yung mga himala na ginawa ng Diyos. At magmula nung araw na iyon, tuwing si Propeta Eliseo ay malapit sa Shunem, siya ay bumibisita doon sa dalawang mag-asawa. At ito na nga, nalaman ng asawang babae na mahirap ang buhay ni Propeta Eliseo na kung saan-saan pumupunta, maaaring sobrang napapagod siya o kaya nalulungkot siya. Kaya, binigyan siya ng Diyos ng ideya kung paano niya matutulungan si Propeta Eliseo. Kaya sinabi niya sa asawa niya, naniniwala ako na si Propeta Eliseo ay talagang mula sa Diyos. Bakit kaya hindi natin siya gawan ng isang kwarto dito sa bahay natin para kapag darating siya rito, meron siyang lugar na kung saan pwede siya magpapahinga o kaya mananalangin. At pumayag naman yung asawa niya, sige gawin natin at ginawa nga nila yon. Gumawa sila ng kwarto ni Propeta Eliseo at nilagyan nila ito ng higaan, ng lamesa, ng upuan, ng mga gamit ni Propeta Eliseo. At nung dumating si Propeta Eliseo, grabe yung tuwa niya sa kabutihan ng mag-asawa sa kanya. Isang araw, dinala ni Propeta Eliseo ang kanyang katulong sa paghahayag ng salita ng Diyos na si Gehazi. At pumasok sila sa kanyang kwarto. Pagdating doon sa kwarto, si Propeta Eliseo ay nanalangin, nagpasalamat sa Diyos dahil sa kabutihan ng dalawang mag-asawa sa kanya. At tinatanong niya si Gehazi, ano kaya yung pwede nating gawin para ibalik yung kabutihan nila sa atin? Pwede mo bang tawagin yung asawang babae? At yun nga, tinawag ni Gehazi yung asawang babae. At tinanong siya ni Eliseo, napakabuti po ninyo sa amin. Ngayon, ano yung maaari namin gawin para tulungan kayo? Meron ba kayong gusto na ipatanong sa hari? O kaya sa pinuno ng mga hukbo para makausap ko sila at ibigay yung gusto ninyo? Alam niyo ba, si Propeta Eliseo talagang gustong-gusto niya na maibigay yung request o yung pakiusap ng babae. Pero, di ba nga mayaman sila? Kaya sinabi ng babae na, hindi, okay lang. Wala na ko ibang may hiling pa. Kontento na ako na namuhay rito kasama ang mga tauhan ko. At umalis na yung babae. Pero, itong si Propeta Eliseo, patuloy pa rin siya nag-iisip. Gusto niya talagang bigyan ng munting regalo ang mag-asawa ko yun dahil nga napakabuti nila sa kanya. Kaya nag-isip itong si Gehazi, sabi niya, ay, wala silang anak at matanda na sila para magkaroon pa ng anak. Kaya maganda siguro na anak may pagkaloob sa kanila kasi lahat ng babae dito sa Israel ay gusto magkaanak at maaari itong babae nito ay gustong-gusto rin niya magkaanak. Kaya sumagot si Eliseo, sige, tawagin mo siya muli at tinawag nila ang babae. At sinabi ni Propeta Eliseo, sa susunod na taon, sa ganitong oras, ikaw ay mayroong bubuhating anak na lalaki sa inyong mga kamay. At grabe ang tuwa ng babae kasi
napakatagal na panahon na wala siyang anak, tapos bigla magiging nanay na siya. Alam niyo ba mga bata na ang ipinangakong anak sa kanila ang pinaka-espesyal na regalo ng Diyos sa kanila? Alam niyo ba mga bata na ang Diyos ay mayroong binigay rin sa atin na napakagandang regalo? Iyon ay ang kanyang pag-ibig sa atin. Alam niyo ba mga bata na bago ka pa ipanganak, bago ka pa nabuhay dito sa mundong ito, mahal ka ng Diyos. Di ba nakakatuwang isipin na yung Diyos natin na banal, makapangyarihan at dakila sa lahat ay minamahal ka at gusto niya na balang araw ay makapanirahan ka sa langit kasama niya. Pero ikaw ay ipinanganak na makasalanan. Tayo ay ipinanganak na makasalanan. Ibig sabihin nun, wala tayong ibang gustong gawin kundi mag-isip, gumawa at magsalita ng labag sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, lagi nating sinusuway ang Diyos at dahil doon, nararapat lamang na parusahan tayo. Habang buhay tayo may hiwalay sa Diyos, paano na tayo makakapanirahan sa langit? Alam niyo ba mga bata, dahil mahal kayo ng Diyos, nangako siya na maipapadala siya para tayo ay iligtas sa kaparusahan natin sa ating mga kasalanan. At kilala niyo ba kung sino yun? Siya ay si Jesus. Si Jesus ay nag-iisang anak ng Diyos, napaka-perfecto niyang anak. Siya ay nanirahan dito sa mundong ito at kahit minsan hindi siya nagkaroon ng kasalanan, pero inako ng Diyos ang kaparusahan ng mga kasalanan natin. Siya ay namatay doon sa krus at dumanak yung maraming dugo sa kanya at doon tayo ay napatawad sa mga kasalanan natin. Siya ay namatay, muling nabuhay at ngayon siya ay naninirahan sa langit. Alam niyo ba mga bata na si Jesus yung pinaka-espesyal na regalo na binigay ng Diyos para sa atin. Katulad ng ginawa niya sa mag-asawang iyon. Ang anak, ang pinakamagandang regalo na binigay ng Diyos sa kanila. At ito na nga, ang bata, sa tingin niyo ba tinupad ng Diyos yung pangako niya sa mag-asawa? Oo, tinupad iyon ng Diyos. Nagkaroon sila ng anak at lumaki rin ito na katulad ninyo. Tingnan niyo yung picture, di ba? Napaka-cute ng bata, parang kayo. At itong bata, mahilig siyang sumama sa tatay niya sa bukid para siguro tumulong magbunot, tumulong magtali ng mga pananim. Mahilig siya sumama sa kanyang ama, pero dumating yung araw na nakaramdam siya ng sobrang sakit sa kanyang ulo, kaya tumakbo siya sa kanyang ama. Ama, masakit po ang ulo ko, sabi nung bata. At sinabi ng ama sa mga alipin niya, dalhin ninyo ang bata sa kanyang ina. At dinalangan nila ang bata sa kanyang ina. Pero kinalaunan namatay ang bata. Grabe, nakakalungkot, di ba? Maaari yung nanay ay lungkot na. Lungkot dahil namatay yung pinakamamahal niyang anak. Minsan sa buhay natin, nararanasan natin yung ganun, no? Parang sobrang lungkot natin. Minsan pag may sakit tayo, sobrang malungkot tayo. O kaya naman pag minsan wala tayong pagkain, wala tayong pera, sobrang nalulungkot tayo. Minsan iniisip natin, mahal pa ba ako ng Diyos? Inaalagaan pa ba ako ng Diyos? Mga bata, mahirap man o madali ang sitwasyon, lagi ninyong tatandaan na mahal kayo ng Diyos. At ang Diyos natin ay makapangyarihan. Kayang-kaya niya magpalabas ng napakabuting bagay mula sa mga paghihirap na nararanasan natin. Kailangan lamang natin magtiwala sa Kanya anuman ang sitwasyon. At katulad nung nanay ng bata, kahit na napakahirap ng sitwasyon niya, siya ay naniniwala pa rin sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, sumakay siya at kasama yung mga alipin niya at pinuntahan nila si Propeta Eliseo. Pagdating nila kay Propeta Eliseo, siya ay lumuhod sa harapan ni Propeta Eliseo at siya ay iyak ng iyak. Ikinuwento niya sa propeta kung ano ang nangyari. At si Propeta Eliseo, siya ay nakaramdam rin ng lungkot. At alam niyo ba mga bata na minsan, di ba, nakakaramdam tayo ng lungkot, pero nais ng Diyos sa panahon na tayo ay nalulungkot, tayo nakakaranas ng matinding pagsubok, dapat tayo ay lumapit sa Kanya at manalangin. At katulad ng ginawa ni Propeta Eliseo, pinauna niya muna yung alipin niya, sige, mauna ka sa bahay ni ng mag-asawa at ilagay mo yung tungkod ko sa mukha ng bata at siya ay gagaling. Pero itong
nanay nung bata, ayaw niyang umuwi sa kanila hanggat hindi niya kasama si Propeta Eliseo. Kaya sumama na rin si Propeta Eliseo sa kanya. Pagdating ni Gehazi sa bahay ng pamilya, nilagay niya yung tungkod sa mukha ng bata, pero hindi ito gumaling. Kaya sinalubong niya na si Propeta Eliseo at sinabi, Propeta Eliseo, hindi pa rin po nabubuhay yung bata. Kaya ang ginawa ni Propeta Eliseo, pumasok siya sa kwarto, sinara niya ang pinto at siya ay nanalangin. Pagkatapos, inilahad niya yung sarili niya sa bata. Yung labi niya ay itinapat niya sa labi ng bata at yung mata niya ay itinapat niya sa mata ng bata, yung kamay niya ay itinapat niya sa kamay ng bata. At tumayo siya at nagpabalik-balik siya ng lakad marahil siya ay nananalangin na sana gumawa ng milagro ang Diyos. At ginawa niya ulit iyon. Pagkatapos niya gawin iyon, ang bata ay, alam niyo ba yung sneeze, hatching? Ginawa niya yun ng 7 beses. Kaya niyo bang gawin yon? Mag-hatching ng 7 beses? Hatching! Bilangan ko kayo, ha? Hatching! Paano pa yung ibang uri ng hatching? Kss! Meron na kaya ganun siya mag-hatching. Hatching! 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 At pagkatapos ng 7 ganun ng bata, siya ay bumakas ang kanyang mata at siya ay nabuhay. Grabe, gumawa ng milagro ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Eliseo dahil siya ay nagtiwala sa Diyos. Naniwala si Propeta Eliseo na kahit na mahirap ang sitwasyon, na kahit patay na yung bata na parang wala ng pag-asa, nagtiwala pa rin siya sa Diyos at tinupad ng Diyos ang kanyang panalangin. Mga bata, ganun din sa atin. Minsan, kahit bata pa lang tayo, di ba may mga problema tayo? Minsan, problema natin, paano ko kaya kakausapin yung kaibigan ko na nakaaway ko? Paano kaya ako mag-aaral ng mabuti? Nahihirapan na ako mag-aral, di ko maintindihan yung module ko. Pero, lagi ninyong tatandaan na maniwala lamang kayo sa Diyos. Tutulungan niya kayo dahil kayo ay mahal niya. At mga bata, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Hindi niya kayo pababayaan. Katulad ng ginawa niya sa anak nung babae, nung mag-asawa. Binuhay ito ng Diyos dahil sila ay nagtiwala sa Kanya. Kaya mga bata, ang Diyos ay buhay at inaalagaan niya kayo. Ngayon, sa pag-pray natin, pasalamatan natin ang Diyos dahil tayo ay inaalagaan niya. Okay ba yun? Okay, tayo ay manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito at sa kwento na aming narinig. Panginoon, salamat po dahil inaalagaan po ninyo kami, dahil minamahal po ninyo kami. Tulungan po nawa ninyo kami na magtiwala sa inyo na kahit mahirap po yung mga problema namin, mahirap po yung pinagdaraanan ng pamilya namin, tulungan niyo po kami na magtiwala na mayroon kayong gagawin na maganda mula sa mga mahihirap na bagay na iyon dahil kayo ay buhay at mahal ninyo kami. Salamat po. Ito po ang aking samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.